So ayan mga lods sabihin ko ulit sa inyo, kahit na isa kang TNT, entitled ka ng Tegicom or severance pay once na maka 12 months ka o maka isang taon ka sa isang company. So alam na ng mga amo yan. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, may share ako sa inyo para doon sa mga kaibigan natin yan sa South Korea na mga TNT or mga undocumented. So napanood ko lang kanina sa vlog or sa channel ni Ma'am Annette Bunas. Ayan, mega love shoutout po sa iyo Madam, credit sa'yo. So gusto ko lang i-share yung shinare mo kanina para mas maraming mga kababayan natin ang makaalam. So again, credit to the owner ng video na to. Ayan, na pinagkunan natin si Ma'am Annette Bunas. So sabi ni Ma'am Annette, sabi niya, beware daw sa mga kaibigan nating undocumented or mga TNT. Pag daw nagtrabaho sa isang company at ikaw ay TNT, ayan, habang nandun ka pa sa company na yun at nagtatrabaho, kung maaari, huwag ka munang magkiklaim ng Tegicom o yung severance pay. So ayan mga lods, sabihin ko ulit sa inyo, kahit na isa kang TNT, entitled ka ng Tegicom or severance pay once na maka 12 months ka o maka isang taon ka sa isang company. So alam na ng mga amo yan. So yun nga, sabi ni Ma'am, kung halimbawa daw na nagtatrabaho ka pa currently doon sa company na yun, iwasan mo muna na humingi ng benefits na yun ng Tegicom. Bakit? Kasi nga ang mga amo daw ngayon mga lods, medyo mautak na. So dati kasi yung ibang amo hindi nila alam na ang isang TNT is entitled din ng Tegicom. Or kung alam man nila, syempre sa pag-aakala nila na isang TNT is wala ding masyadong kalaman tungkol sa mga bagay na yan, isinasawalang bahala nila. So hindi naman yan alam na may Tegicom yan dahil TNT yan, ganito ganyan. So hindi nila alam yan. Pero ngayon na mumulat na rin yung mga sadyang na talagang kahit na TNT, entitled ka na magkaroon ng Tegicom. So yun nga, sabi ni Madam, para maiwasan daw na magkaroon ng problema kung halimbawa isa kang undocumented na gusto mong mag-claim ng Tegicom habang nandiyan ka pa sa trabaho, iwasan nyo daw po muna kasi nga may mga instances na yung amo mismo ang magpapahuli sa inyo once na mag-claim kayo ng mga benefits na katulad yan. So oo nga naman, syempre halimbawa nakailang taon ka na dun sa company, tapos nag-claim ka o nag-ano ka ng Tegicom, halimbawa naka-3 taon ka o 5 taon, nag-demand ka ng Tegicom. So yung amo nga naman, syempre kukumputin niya kung ilan yung pwede niyang ibigay sa iyo sa 5 taon. Sabihin na natin na 2 million na lang isa sa isang taon, sabihin natin 10 million won, malaking pera yon para sa kanya. So syempre yung amo mag-iisip yan, mag-iisip ng paraan para maiwasan niya yung obligasyon na yun sa iyo. So may instance na may case na nangyari na ganyan, isang Pilipino, parang naka 10 years siya dun sa company, tapos pero yun lumipat na yun mga lods, nasa ibang company na parang lumipat na ng trabaho, tapos nag-claim siya ng Tegicom dun sa amo niya, at sabi nung amo, sige mag-usap tayo sa opisina, ganitong oras pumunta ka. So yung Pinoy pumunta nga dun sa office nung sadyang natin, dun sa lugar na tinuro ng sadyang, tapos suddenly maya doon sa opisina, pagtapos silang mag-usap ng sadyang, kunyari umagri yung sadyang sa mga term niya, no, paglabas niya may mga immigration na pala sa labas. So nahuli yung Pilipino na nagki-claim ng Tegicom. So sino nagsumbong nun? Yung amo, para hindi siya makapagbigay ng benefits or ng Tegicom. So sasabihin lang nung amo na hindi naman sa akin nagtrabaho yan, sabi niya nag-a-apply lang sa akin ng trabaho, ngayon nagpunta sa akin nag-a-apply ng trabaho. So ligtas na siya sa obligation, di ba? So hindi niya sasabihin na nagtrabaho sa akin na matagal, lalo na wala namang evidence na nagtrabaho ko doon na matagal. So one more thing na gusto kong i-share sa inyo sa mga kababayan natin undocumented yan, ano, sabi din ni Ma'am Annette Bunas, si Ma'am Annette kasi tumutulong sa mga Pilipino na mag-claim ng kanilang mga unpaid salaries or wages or yung mga benefits. So kaya marami siyang mga na-encounter na cases na katulad yan. So tayo naman syempre bilang taga-subaybay ni Ma'am, gusto kong i-spread yung information para malaman ng mas maraming audience, mas maraming mga kababayan natin. So kaya aware siya sa mga cases na ganyan. Sabi niya, pag isa kang TNT,
at halimbawa gusto mong mag-claim ng benefits or ng Tegicom lang mga lods sa isang TNT, Tegicom lang ang pwede nyo i-claim. Wala kayong Cookmin kasi hindi naman kayo naka-registered sa Libor kasi nga wala naman kayong visa, diba? Tegicom lang ang pwede nyo i-claim. Yun nga, pagka daw may bala kayo mag-claim ng Tegicom after ng nyo magtrabaho sa company na yun, para daw mas matibay na may evidence kayo na nanggaling kayo sa company na yun, kasi nga may mga company na dinideny yung worker na yun na nagtrabaho doon. So para meron kayong evidence, ayan, kung may payslip, tago ninyo. Kung may logbook, mag-logbook kayo. At kung magagawa nyo na mag-picture or mag-video doon sa company na yun habang nagtatrabaho kayo, ayan, isang evidence din daw yun. Para patunay na hindi kayo maitanggi nung amo na nagtrabaho kayo doon. Kasi ang mga Koreano, mga lods, sabihin ko sa inyo, talagang tuso yung mga yan, mautak yung mga yan. Lalo na ngayon na medyo aral na sila sa kalakaran, di ba? So yan, beware mga kababayan natin. So yung isang example ni Madam kanina, grupo daw ng mga TNT. So nagtatrabaho pa sila doon sa company at nagdi-demand sila, siguro nakailang taon na sila doon, no? Mga 1, 2 years, 3 years. So nagdi-demand sila ng Tegicom pero nandun pa rin daw sila nagtatrabaho sa company na yon. So ginawa daw nung amo, kinausap sila na, sige, punta kayo sa office ng ganitong oras at pag-usapan natin yan. So sa grupo, ibig sabihin marami sila. So nangyari, pumunta sila dun sa office ng ganong oras at maya daw may pumasok na ng mga immigration dun sa office. Tapos yung sadyang nila or yung amo, hindi naman daw nagsalita, bigla na lang tumalikod at umalis. So ibig sabihin, tinimbre sila nung amo nila. Oh my God. Mga lods, sana kahit pa paano magkaroon kayo ng idea kung paano nagiging kalakaran dito ay isang TNT sa South Korea, diba? So mag-ingat. Kung halimbawa gusto mong mag-claim ng Tegicom, dapat nakaalis ka na sa company. Huwag kang mag-claim na nandun ka pa kasi nga possible na yung amo mismo ang magpahuli sa'yo. So nangyayari na yan ngayon, lods, sa mga TNT ngayon, kaya mag-ingat kayong mabuti. So sabi nga nung mga naunang TNT noon, mas madali pang mag-TNT noon kasi maluwag. Ngayon daw napakahirap na. Bukod sa marami ng mga amo ang ayaw sa TNT, pangalawa, maraming mga amo talaga, mga sabihin na natin na turay or sweetik or mautak. At talagang they use, ginagawa nilang reason yung pagiging TNT ng isang tao para mag-take advantage. So kung sa tingin nyo na mga Koreano ay matitino, ayan, bihira lang po sa kanila, karamihan po sa kanila ay tuso. So ayan, may share ko sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan natin na walang visa dyan sa South Korea. Maging mapagmatsyag, maging maingat, ayan, at sa mga panahon na to, kahit na walang crackdown, tuloy-tuloy pa rin po ang hulihan. So may nag-chat sa atin ngayon lang, kanina sinagot natin yung kanyang chat na kung pwede daw bang magdala ng luggage sa kulungan kasi yung mga kasama niya nahuli daw nung isang araw. Alas 2 daw sila pinasok, so maraming nahuli, 5 nahuli doon sa company nila. So nagtatanong si ma'am kung pwede daw ba magdala ng luggage, 2 luggage at isang hand carry dun sa kulungan, dun sa kaibigan niya sigurong nakulong. So sabi ko sa kanya, pwede naman, kaya lang huwag lang sigurong masyado mabigat kasi may limit din naman ng luggage ng isang pasahero, diba? Kahit nasabi natin ng TNT, pwede 2 pero masyado mabibigat. Pero advice ko, isa lang. At hand carry, pwede naman mag hand carry. So ako kasi nung umuwi ako, backpack lang ang dala ko mga lods, wala akong luggage, wala akong bag kasi alam ko na hindi na ako nagpadala doon sa kulungan kasi nahirapan lang tayo mag-bitbit. So ang ginawa ko, yung mga gamit kong naiwan, pinakiusap ko lang doon sa tropa na ilagay na lang sa isang balikbayan box. Ako na lang magbabayad ng shipping fee or bayad at ipadala dito sa akin sa Pilipinas. So mas smooth pa yung ganun na diskarte o yung paraan ng pag-uwi. So yan lang mga lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Hopefully sana kahit paano may natutunan kayo. So thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga hindi ako ng mundo naroon, and God bless sa inyo lahat.